ng Panginoon. Amen? So, sa mga nagdaang araw, no, sa mga nagdaang panahon, sa mga nagdaang linggo, nasaksihan naman natin kung ano yung mga nagaganap sa ating lipunan. Tama po ba? Naririnig niyo po ba? No, kanina may nabanggit na Ghost Project. Marami yan. No? Pagka nakikinig po ako ng balita, hindi mawala sa isip ko yung kabutihan ng Panginoon. Kahit na maraming ganyang sitwasyon, no? Nagdaan ng bagyo, nagdaan ng anumang unos, nakatayo pa rin po tayo. Amen po ba? Ngayong umaga, narinig po natin yung mga nagpatotoo, no? Ako'y galak na galak, siyempre, no? Dahil magkakaroon na ako ng apo. Di ba? Certified. Hindi pa naman, wala pa eh. Nung binilita sa amin to, nagulat pa ako kasi yung waiter, binigyan ako ng cake, inabutan ako ng cake na maliit, tapos nakalagay doon, to grandpa and grandma. Tapos lolo't lola. Sabi ko, amin ba to? Galit pa ako no? Amin ba to? Kanino to? Sabi ko ganyan. Tapos sabi ng anak ko, Dad, buntis na si Ja. Ako yung unang parang gustong sumigaw di ba? Kasi lahat naman tayo nangangarap. Di ba? Kami ng misis ko, nangangarap kami na magkaroon din siyempre ng mga alagaang apo. Kaya after ng work, may bagong trabaho. Apostolic. Apostolic tayo. Anyway, sa umaga pong ito, let me share. Wala pa ba? Naayos pa ninyo? Ayan. Okay. Nasa serye po tayo. Actually, gusto ko sanang Tagalogin lahat dahil tayo po ay nasa buwan ng wika. Okay? Mahal po natin ang ating wikang Pilipino. Kaya nagugulat nga ako yung mga kabataan ngayon, talagang pag nagsalita ng Tagalog, islang. Anong sabi mo? Sino ka? Ganyan, no? Masyadong islang. Hindi naman tayo taga-Amerika, hindi naman tayo taga-Inglaterra. No? We are purely, Filipino blood. Di ba? Sino po ba ang may ibang dugo dito? Bagamat kami po ay may lahi, pero I stand as a Filipino. Amen? Kahit saan tayo, no? Nung mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin, ito pong faithful to finish. Pag tinignan natin, ito'y larangan ng pakikidigma. Ito'y larangan ng pakikilahok. Ito'y larangan ng pakikipaghamok sa lahat ng bagay. Amen? Kaya doon sa part 1, kung papansinin natin, sabi ni Pastor Ayan, tayo daw ay kagaya lamang ng hamog. Na minsan, makikita, kung pupunta kayo ng Tagaytay ngayon dahil nag-uulan, medyo zero visibility kasi mahamog. But may oras lang yan, no? Hindi yan lagi. Darating ang panahon, lulubog din yan, mawawala din. No? Ang buhay daw natin ay kagaya ng hamog. Maikli. Kaya dapat maging kagamit-gamit. Sabi nga ni Pastor Ayan, do not waste our time. Kasi yun yung panahon na nung binigyan tayo ng Diyos, sino nakakaalam? No? Na ang isang bata mula sa pag-aasawa ni Vince at ni Ja ay isisilang sa mundo. Walang nakakaalam niyan, tanging Diyos ang nagbibigay niyan. Kaya nga may awit, di ba? Nagmula sa lupa, magbabalik sa lupa. So do not waste our time. Sabi ni Pastor Ayan. At sabi din ng author, no? Nung sinusundan natin yung seryeng ito. Sa nakaraan naman, kay Pastor Romel, sabi niya, if you want to have the greatest life on earth and after, if you want to receive the greatest reward, we must find a course designed by God.
Dapat lumalakad tayo ayon sa gustong lakaran ng Diyos para sa atin. Amen? Parang kurso yan. Diba? Pag ikaw ay kumuha ng kurso ng pagtuturo, diyan ka dapat magpakahusay sa pagtuturo. O ikaw ay kumuha ng kursong inhinyero, dapat diyan ka magpakahusay sa pagiging inhinyero. At ang kurso na binigay ng Panginoon sa atin ay nakalagay sa Matthew. At ang sabi niya, go and preach the gospel. Make disciple. Yun po ang kursong binigay niya sa atin. Hindi lang tayo tagapakinig, kundi tayong lahat ay tagapamahagi ng salita ng Panginoon. Amen? Yun yung binabanggit ni Pastor Mabel sa kanyang tinalakay sa atin na serye, na chapter. No? Nung nakaraang linggo, sabi naman ni Sister Ivy, we must finish our course because we cannot finish our course because we are dealing with world life. Kaya hindi natin matapos ang ating karera, no, para sa Panginoon kasi madalas nakapokus tayo sa mundong ito. Amen? Maraming ganyan. Ang tawag namin doon, natutukas feel. Hindi nakakatapos. Kaya nga ang pagtakbo o ang pagharap sa kurso o sa sinasabing larangan ng ating Diyos, dapat may pacing. Naalala ko noon, pagka tumatakbo kami, siyempre may edad na kami, may mga kasabayan kami mga bata. No? Tumatakbo kami ng 21 kilometers, yan nila Pastor Ray. In the beginning, we are not in a hurry. May pacing na tinatawag, no? Meron kaming yung pacing namin, pacing na alam naming makakatapos kami. Hindi yung pacing na pagdating sa kalagitnaan, titigil ka at babalik doon sa pinagumpisahan para kumuha ng goods. Kasi alam niyo ba yon? Pagkakatapos ng takbuhan, kung ang nagpatakbo si 7-Eleven, automatic yun, may mga goods na pinamimigay, libre lahat, soft drinks, lahat, no? So, hindi ka makakatapos kasi may babalikan ka. May inaasam ka kasi. Nakakaiba. Pero ang maganda dito, kung tayo po ay tapat na lingkod ng Panginoon, tatapusin natin yung kurso natin, anuman ang mangyari. Kaya nga, yung salitang like a mist, more than this, drawn away, is just a simple word na nagsasabi sa atin, magpakatatag ka. Amen? Ngayon po, pag-usapan naman natin yung kasunod. Yung counting the cost. Basahin natin ang Acts 22 to 24. Sabi niya dyan, now, compelled by the Spirit, I'm going to Jerusalem. I don't know what will happen to me there. Si Apostol Pablo, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya. What I do know is that the Holy Spirit testified to me from city to city that prisons and troubles awaits me. Alam niyo na alam ni Apostol Pablo na sa mga pupuntahan niya, grabe ang challenges na maaabot niya. Grabe yung magaganap sa kanya. May isa pa nga verse sa Bible, sinabi, nung isang parang kapatiran, no? Etong belt na to ay gagamitin pangtali sa liig mo. Sinabihan pa si Apostol Pablo ng ganun eh. Diba? Pero anong sabi ni Apostol Pablo? But nothing, not even my life, is more important than by completing my mission. This is nothing other than ministry I received from the Lord Jesus to testify about the good news of God's grace.
Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, we thank you for the word. Salamat sa mga salitang ito, O Diyos, na magbibigay buhay sa amin, magpapatatag sa amin, at magtutulak sa amin, Panginoon, upang tapusin namin ang karerang binigay mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pagkakasabi at pagkakabigkas ng iyong salita. Dalangin namin na ito'y tumimo sa aming mga isip at puso at magamit ito namin sa araw-araw naming pakikiharap sa buhay na ito sa mundong ibabaw, O Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pag-aaralan natin, mga kapatid, no, gusto kong basahin ito sa Tagalog, no? Hindi ko lang nilagay diyan, no, para hindi humaba yung slides. Sabi niya sa Tagalog, ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Amen? Ang alam ko lang, kahit isang lungsod ako pupunta, pinapaalalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Amen? Ngunit, hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyayari sa aking buhay. Ang sarap pakinggan, di ba? Sana magampanan natin. Hindi mahalaga ang buhay kay Apostol Pablo. Ang mahalaga sa kanya, sabi niya, nais ko lamang na matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita. Alam nyo, this praise of letting, yung pagbibigay ni Apostol Pablo ng buhay niya, ay naglilimita kay Satanas o sa ating kaaway na sirain ang ating mga buhay. Amen? Yung deklarasyon ni Apostol Pablo o natin na walang halaga ang buhay na ito. Ano ba ang gustong sirain ni Satanas? Ang buhay natin. Yan ang gusto niyang sirain. Gusto niyang kitlin. Di ba sabi sa Bible, ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Ngunit ang kaaway ang kumikitil nito. Mahalaga para sa ating mga Kristiyano na panghawakan yung pangako ng Panginoon. Alam nyo, itong sinabi ni Apostol Pablo, parang ang hirap gawin. Alam mo na ngang may trouble pupunta ka pa. Alam mo na ngang makukulong ka. Sige pa ka. Sige ka pa. But Apostol Pablo ay nagsabi, walang halaga ang buhay na ito. Amen? Meron tayong kurso na dapat nating tapusin. Kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, I have my course. Yung kursong ito ay maipamahagi ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi doon sa English, na binabanggit natin lagi, none of these things move me or neither count on me. Walang halaga. Kasi ang buhay naman natin ay bigay ng Diyos. Di ba? Nagkakaroon ng kulay ang buhay mo dahil din sa Diyos. Amen? Nagkakaroon ka ng magandang negosyo, magandang karir, magandang trabaho, magandang pamilya, because there is God. Amen? Kasi kung wala ang Diyos, paano ka? Siya ang sandigan, sabi nung inawit natin. Siya ang nagbibigay buhay. Amen? And, mentioning yung sinasabi dito, no, na sabi nga sa Tagalog, hindi mahalaga. Pag sinabi nating mahalaga, it is a term or ito'y salita sa accountancy about
the price. May presyo. Ang buhay mo ay may halaga. Amen? Kaya yung patutuo ng kapatid natin dito, hindi maganda ang takbo ng buhay. Pero dahil may halaga yan, sister, maganda ang takbo niya. Kaya sa sasakyan, nagmamahal ang sasakyan, maganda rin ang nagiging performance nito. Tayo, nung tinanggap natin ang Panginoon, we are bought with a higher price. Yung halaga ng buhay mo ay katumbas ng buhay ng Panginoong Yesus. Kaya napakahalaga mo, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, napakahalaga mo. Amen? Diba? And these praises, pag tinignan natin, pagtanggap natin sa Panginoon, yung paghawak at pagyakap natin sa mga plano niya sa buhay, that is our arsenal. Alam niyo ba yung arsenal? Yan yung nagbibigay sa atin ng mga sandata. Yan yung imbaka natin ng sandata. Na para pag umaatake ang kaaway, meron tayong 45. Huwag kang gagalaw. Huh? Hindi mo kaya. Di ba? Bawat salita ng Diyos, parang yang baril na umaatake kay Satanas. Pero, kuidaw kayo. Wise din si Satan. Amen? He will continue to attack you. And the shield of God will protect us. Amen? No? Sabi doon sa 2 Timothy 4:6-8, "For I already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand." Inihantulad ni Apostol Pablo yung kanyang kamatayan sa paglisan niya. Kaya sabi doon sa Tagalog, kung babasahin natin yan, "Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinuhos sa dambana." Amen? Kaya sabi ng verse 7, "I have fought the good fight of faith," o the good fight. "I have finished the race. I have kept the faith." Kaya nung tumatakbo kami nila Pastor Ray, nila Pastor Mabel, bagamat si Pastor Mabel, siyempre maikli lang, kami ni Pastor Ray ay mahaba. Mabilis itong tumakbo si Pastor Ray. Iniiwan ako nito eh. Kahit anong pacing ko, hindi ko kaya. Pero ang mahalaga rito, we continue to fight and to have faith na kaya naming tapusin yung 21 kilometers. Amen? Kaya pagdating sa finish line, si Pastor Ray, nangunguya ko na. Ako hinihingal pa. But I always tell myself, I should finish the race. Kagaya ng buhay natin. No? We should fight the good fight. Huwag tayong magpatalo. Huwag tayong magpalinlang. Hindi tayo perfecto. Saan nga, araw-araw, nagkakasala tayo. Diba? Minsan, kahit sa mga pamilya natin, hindi tayo nagkakaroon ng magandang relasyon. Pero, continue to strive. Huwag tayong tumigil. Sabi nga nung kasabihan, ang umaayaw, di nagwawagi. Diba? Pero pagka para kay Satanas, umayaw tayo. Dahil sigurado, pag umayaw tayo kay Satanas, magiging matagumpay tayo. Amen? Then sabi ng verse 8, "Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing." Purihin ng Panginoon. Amen? Ang ganda ng word na to. Kaya kung tayo yung mga mananampalataya,
makikita natin, napakainam na kay Kristo tayo. Sabi nung Tagalog nga niyan, makakamtan ko ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Ang sarap, di ba? Pag dumating ang Panginoon, sasabihin niya tayo, Hanay, mga anak, Pastor Ayan, ito ang korona mo. Masyadong mabigat. Maraming mga bato. Kumikinang. Ang sarap ng ganun. You are being acknowledged by no other than our God. Amen? Ayaw nyo ba yun? Huh? Kaya nga, in a few or dun sa mga naunang serye o pagtalakay, we are not living permanently on this earth. Ang buhay po natin ay may hangganan. We should not waste it. Hindi natin dapat sayangin. Amen? Kung nagkakamali tayo, we say sorry. And we adjust. No? Hindi pwede na alam mo na, no? Na yan ay magiging problema mo sa buhay, susuungin mo pa din. Kaya di ba sabi nga, we must flee from sin. Amen? Pag sinabi kasing departure, mga kapatid, yan ay umalis ka na. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung departure is a sign of his death. Parang dito yan. Tapos na ang gawain, kahit kausapin ko pa si Pastor Jean at si Pastor Ayan, wala na makakapakinig sa akin dahil wala na sila eh. So, ganun lang yun. Kung wala na sila, wala na tayong magagawa. Kaya habang nandito pa sila, mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, kaibigan natin, kaklase natin, kasamahan sa trabaho, mangusap tayo ng salita ng Diyos sa kanila dahil nandiyan pa sila. Pag nawala na sila, hindi nyo na sila pwedeng kausapin. Nasa sementeryo man yan. Kaya yung iba, 10 taon na ang patay, ang kabiyak. Pagdating sa sementeryo, umiiyak pa, hindi mo pa ako sinama. Eh, paano kung tinula ka kaya doon? 10 taon na, you cannot talk with them dahil wala na sila ron. Sabi sa Bible, once death, judgment. Amen? Nakikinig po ba tayo? Napakaganda ng mga verse na ito. Then, pag tinignan natin yung verse 7, sabi niya, I have fought the faith, or the good fight of faith. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba? Na nilalabanan, na lumalaban kayo? Maganda yung larangan. Di ba? Sa boxing, pag nagcha-champion, ang saya. Kaya si Pacquiao, nung matalo siya, last time na laban niya, nalungkot ang mga Pilipino. Kaya bawat tagumpay natin, masaya tayo. Kung nabalitaan nyo, nagpatotoo dito, uy, nakareceive ako ng magandang trabaho. Yes! Dapat sumisigaw tayo ng ganun eh. Nanalo ko sa loto, hindi sa loto, wag sa loto, no? Nanalo ko sa trabaho ko, na-promote ako. Yes! Dapat masaya tayo sa tagumpay ng mga kapatid. Amen? Then, sabi doon sa Luke 14:16 to 27, Jesus replied, a certain man hosted a larger, ito ay, bago ko po basahin ito, no? Itong parable na to is a word of God.
Hindi ito kagaya ng kwento sa comics. May comics pa ba ngayon? Yung wakasan, meron pa ba? Wala na, no? Mga fairy tales, mga book of man, hindi ho kagaya yan ng parable na binabanggit ng Panginoon. Ang parable ay isang istorya na magbibigay sa atin ng insight for us to accept or to receive knowledge na pwede natin gamitin sa buhay. Kaya yung parable na to, kung babasahin natin, dadahan-dahanin po natin. Sabi niya rito, Jesus replied, a certain man hosted a large dinner and invited many people. When it was time for the dinner to begin, he sent his servant to tell the invited guests, come, the dinner is now ready. One by one, they all began to make excuses. The first one told him, I bought a farm and must go and see it. Please excuse me. Another said, I bought 5 teams of oxen. I am going to check on them. Please excuse me. Another said, I just got married, so I can come. When he returned, the servant reported these excuses to his master. The master of the house became angry. Amen? And said to his servant, go quickly to the city streets, the busy one and the side streets, and bring the poor, crippled, blind, and lame. The servant said, Master, your instruction have been followed and there is still a room. Ang laki ng bahay. Hindi kayang punuin. Ganyan ang bahay ng Panginoon sa langit. Malaki, maluwag. Kung tayo ay 200 ngayon, kulang pa tayo ron. Amen? The master said to the servant, go to the highways and back alleys and urge people to come in so that my house will be filled. Amen? I tell you that one of those who were invited will taste my dinner. Hallelujah. This is very, pag pinag-aaralan natin, this parable is talking to us. We are all invited. Amen? Huwag natin sabihin. Sometimes we have a lot of excuses. Ako, sometimes I'm guilty. Hindi ako nakaka-attend ng prayer meeting. Pagpaumanhin po ninyo. Because even I've tried, darating po ako dito, tapos na yung gawain. Kasi galing akong Kanlubang, papunta rito. Kaya every day o every Sunday, we encourage yung malalapit dito. Amen? But sometimes, we do say a lot of excuses. Marami tayong dahilan. Kaya ang sabi nga, di ba? Pagka gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Dito sa parable na to, ipinakikita lang sa atin, amen? When we, okay. When we serve the master, hindi po tayo dapat tumatanggi. Sino tatanggi rito sa kainan? Ngayon, pag inaya ko kayo ng eat all you can, baka hindi matapos ng service, magpuntahan na tayo ron. Kainan yan eh. Pero dito, pag tinignan ninyo yung parable, naghanda yung master, binigyan sila ng imbitasyon, pero nung time na, umayaw silang pa isa-isa. Why?
Because they tend to give priorities. Binibigyan nila ng priority ang ibang bagay. Kaya sabi nga ni Sister Ivy last time, we should love the Lord, our God, with all our heart, with all our mind, and with all our soul. Kaya kung ang Panginoon ay priority, dapat nandito siya. Yung second, nandoon lang sa talampakan mo. Ganun kalayo ang distansya nila. Hindi yung nandito ang Panginoon, nandito sa kabila, yung priority mo pang iba. Kaya sometimes hindi tayo makausad. Kasi hindi natin alam kung anong uunahin. Parang sa trabaho yan. Ang daming trabaho, ang daming trabaho. Ngayon, kung hindi ka marunong mag-priority, you will fail. Kaya ako sa office, may whiteboard ako doon. Tuwing umaga, pag upo ko, nakaharap ako sa whiteboard, i-check ko yan. Ayun, tapos na yon. Buburahin ko na siya. O ito, kasunod. Tapos sabihin ko sa mga staff ko, o ito, susunod natin ha. O ano ng balita dito? Ba't wala pa to? Pag sinagot ako ng, sir, maraming ginagawa, nilista ko na nga isa-isa eh. Sinunod-sunod ko na. Marunong ka ba magbilang? 1, 2, 3, 4. Pag mong unahin, yung nasa baba, unahin mo to. Kasi it will penalize us pag hindi natin nagawa ito. Ganon din sa Panginoon. We should give Him the highest priority. Sabi sa Bible, pag inuna natin siya, all things will follow. Diba? Sabi sa Matthew, when we seek the Lord and His righteousness, all things will follow. Kaya mahalaga po na naiintindihan natin ang bawat pangarap ng Panginoon sa atin. No? And then, sabi niya, sa verse 25, large crowd were traveling with Jesus. Turning to them, He said, whoever comes to me and doesn't hate father and mother, spouse and children and brothers and sisters, yes, even one's own life cannot be my disciple. Whoever doesn't carry their own cross and follow me cannot be my disciple. No? Alam niyo itong verse 26 is very unpopular verse. Hindi yan masyadong tinuturo. Imagine mo, kamumuhian ko ang pamilya ko. Kamumuhian ko ang kaibigan ko. Kamumuhian ko ang mga anak ko. Dahil sa Panginoon. Okay ba sa inyo yun? Pero hindi yan ang ibig sabihin ng Panginoon eh. Ang sinasabi ng Panginoon, unahin mo ko at ako ang magmamahal sa anak mo. Ako ang magmamahal sa asawa mo. Ako ang magmamahal sa trabaho mo. Amen? Yan ang gusto sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya nga kailangan bitbitin natin ang cross. Oh? Not literally, but with faith. Kaya hindi tayo makausad. Konting problema, hindi na ako magsisimba. Laki-laki ng problema ko eh. Ano ba problema mo, sister? Brother, wala akong pambayad ng tricycle eh. Saan ka ba nakatira? Diyan lang sa Church ng Concepcion. Lapit-lapit eh. Problema ba yun? Diba? Sometimes we make problems bigger than God. Sometimes, ang tingin natin sa problema ay hindi kayang resolbahin ng Panginoon. No, 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 no. All things nothing is impossible with God. Kung may problema ka, kaya ng Panginoon resolbahin yan. Yan yung sinasabi niya rito. We must hate, no? Pero, yung sinasabi niya rito, not literally, yung asawa mo, kamumuhian mo. Diyan ka na. Susunod ako sa Panginoon. No? When Peter and the rest of the disciples were called, iniwan nila yung trabaho nila. Pero ang sabi ng Panginoon, if you follow me, you will receive a great reward.
if you follow me, you will have a great blessing. Kaya nung sinabihan niyo si Apostol Pablo, si Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal kita. Pangalawang beses, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, mahal kita. Pangatlong beses, sabi ni Pedro, sabi niya kay Pedro, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, 3 beses mo po akong tinanong. Mahal ko po kayo. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, kung mahal mo ko, mahalin mo ang kapwa mo. Amen? Kaya dito, yung sinasabi ng Panginoon dito is not literally, you will hate everybody for the sake of God. You must have first priority. Prioritize o i-priority mo ang Lord sa buhay mo. And the rest will follow. Kaya tayo, noong araw, konting sigalot sa bahay, away. Konting sigalot, bangayan. Pero nung nakilala natin ang Panginoon, nawala yung awayan. Nawala yung bangayan. Nawala yung inggitan. Nawala yung tapakan. No? Kasi may Diyos eh. Kaya pag may problema kayo, mga kapatid, huwag niyong pag-isipan yung problema. Ang isipin niyo, ang Panginoon natutulong sa inyo. Huwag kayong magmukmuk sa sulok. Bigat-bigat ng problema ko. Wala nga mabigat sa Diyos. Ano ka ba? Diba? Everything ay kaya ng Panginoon natin. Some source of excuses for not availing the invitation of God. Number 1, family. Minsan, ito yung nagiging natin. Reason. Hindi ako makakapag-church. Kasi, may lakad kami ng pamilya. Don't get me wrong. Hindi po yan masama. Pero yung linggo-linggo na lang, may lakad kayong pamilya, magastos po yun. Mabigat sa bulsa yun. Huwag lagi. Paminsan-minsan lang. Kaya may kantang paminsan-minsan eh. Hindi lagi. Mabigat sa bulsa yan. Then second, property. Panginoon, magkaroon na ako ng bahay. Sisiguraduhin ko sa'yo. Magpupuri ako. Ayaw nang iwanan yung bahay. Baka manakawan daw. Diligan mo ng kandado para hindi mapasok. Work. Sorry. Ang ganda ng sahod pag Sunday eh. 175%. Natapat pa ng holiday. 365%. Holiday pay na, may 365% pa ako pag pumasok ako. Ang taas. Saka ka na, Lord. Diba? Possessions. Hindi mo maiwan yung mga possessions. Hindi ka makapaglingkod sa Panginoon kasi matindi yung pagbabantay sa possession mo. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Business. Sabi nga ni Pastor Ayan, very good ang business ngayon. But it is not, hindi yun magiging dahilan mo para iwanan mo ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Nagkakaunawaan po ba tayo? Baka hindi. Actually, this value, these excuses is kung ano yung binibigyan mo ng halaga. Kontra dito, mahalaga ang Panginoong Jesus. Amen? Some reasons why we cannot finish our race. Number 1, sin. So busy on this world. Occupied by things of this world. Parehas lang halos. We ignore and forget the love of God. Parang yung patotoo ng kapatid.
Nung makakilala siya sa Panginoon, naramdaman niya ang pag-ibig. Pero somebody or something happened. But praise God, nandito siya ulit. Amen? We should never forget the love of God. He died on the cross because of us. Walang pwedeng magpasubali rito o tumanggi sa mga katotohanan ito. Huh? When Jesus died on the cross, He saved the whole humanity. And that is love. Imagine niyo, sarap ng buhay ng Panginoon. Nasa paraiso. Huh? Nakaupo lang, sinisilbihan. Binibigyan ng masasarap na prutas. Pinadala siya ng Ama. He never listened to what yung sarili niya. Ang sinunod niya, ang utos ng Panginoon, that is because of us. Amen? And compromise something. No? Compromise God's word. Ito ang salita ng Diyos eh. Okay lang yan. Minsan lang naman nakakompromiso, saglit lang eh. Pero ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Never. Never na dapat nako-compromise ang salita ng Panginoon. Okay? Sabi nga niya, we cannot serve two masters at the same time. We cannot serve God and Mammon. Niisip ko, yung Mammon dito, tinapay yata yan. No? Pero sa ibang word, we cannot serve God and money. Sabi sa Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the others, or the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Kaya minsan sasabihin, paano yun? Pagka hindi ko naman pinaglingkuran yung trabaho ko na maayos, wala akong sweldo. Who told you? Magiging mahusay kang workers o empleyado o ang Diyos ay kasama mo. Magiging mahusay kang negosyante o ang Diyos ay kasama mo. Magiging mahusay ka na tagapagtanggol ng mga kasama o manggagawa kung ikaw ay kasama mo ang Diyos. Amen? Paulit-ulit. Nothing is impossible. Paulit-ulit. The Lord God loves you. Paulit-ulit. The Lord will defend you. Paulit-ulit yan na naririnig nyo rito sa pulpit. And God truly is our master. Amen? Kaya nga, we cannot serve Him and money. We cannot serve Him and the Word same time. Dapat siya muna. Okay? Sabi sa Luke 9:59-62, sabi niya, then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, let the dead bury their own dead. But you go and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you. But let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Etong verse na to, pag pinag-aaralan natin, the word follow is an invitation. Kaya nung sinabi niya rin sa mga mangingisda, kay Peter, kay John, and even kay Matthew, na tax collector, follow me. They don't hesitate. They follow God. Kaya may isang event, nung sinabi ng Panginoon, sino man ang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, ay aking mga disipulo. Unti-unti nag-alisan. Hanggang saan natira ay yung kanyang mga disciples. Kaya sabi niya, kayo ba, iiwanan niyo rin ako? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi namin gagawin yun. Saan kami pupunta? Wala kaming ibang alam, kundi ang sumunod sa'yo.
Tayo ba, kaya ba natin sabihin yun? Na hindi namin kayang lisanin ka, O Diyos. Ang tanging alam namin ay sumunod sa iyo. Kaya ba natin sabihin yun? Kaya ba natin sabihin yun? Sabihin nga natin, Panginoon, wala kaming ibang gagawin kundi ang sumunod sa iyo. Hallelujah. Normally, pag pinag-aaralan natin to, no, sabi nga ng Panginoon, anong problema mo? Bakit hindi mo ako masundan? Kaya maraming Bible verse na nagsasabi, God is a jealous God. But God never force us. Hindi niya tayo pipwersahin. But ipararamdam niya sa atin kung gaano kaganda at kabuti ang sumunod sa Diyos. Amen? Kaya pag pinag-aaralan natin dito sa simbahan, tingnan nyo, yung mga sumusunod ng diretso sa Panginoon, anong mga buhay? Nawalan ba sila? Nawalan ba sila? Kaya minsan meron akong sinesharean. Sabi niya, okay na ako dito, Brad. Baka masira pa buhay ko eh. Kailan nakasira ng buhay ang salita ng Diyos? Kailan lumiko ang buhay mo nung tiningnan mo ng diretso ang Panginoon? Hindi mangyayari yan. It will never happen. It will never happen. Because we are fit for the kingdom of God. Salamat, Pastor. Tatagalogin natin. Tayo po ay angkop sa kaharian ng langit. Everybody of us na nandito, tayo ay para dun sa kaharian ng langit. Hindi tayo dun para sa kaharian ng kaaway. And we are thankful for that. Amen? Luke 14:27 says, whoever doesn't carry their own cross and follow me cannot be my disciple. Paulit-ulit. Following Christ is a sign of discipleship. Kaya dito si Pastor Roses, kung hindi kami nakinig at hindi kami nakiisa sa kanyang layunin para sa simbahang ito, kakantahin ko pa ba? Nasaan kaya ako kung wala ka? Di ba? Nasaan tayo kung wala ang Panginoon? Kaya si Pastor Roses, tinindigan niya yung salita ng Diyos na naglikha sa amin. Tinindigan ninyo ang salita ng Diyos na naglikha sa maganda ninyong pamilya. Tinindigan ninyo ang salita ng Diyos upang magkaroon kayo ng mabubuting kaibigan. Amen? Dalahin natin yung pamatok ng Panginoon at surely we will be heavy in our inheritance in heaven. Ang sarap. Kaya minsan, pag sumasablay tayo, pag sumasablay ako, talagang bago ako, pagkagising ko, naalala ko, Lord, may sablay ako, pasensya ka na. I want a fresh start. Amen? Bear the cross. What was the cross to Jesus that made it complete? Number 1, our commitment. Number 2, our obedience. Number 3, our trust and faith. And number 4, our sacrifices. Commitment. Pag sinabi pong commitment, dapat, kung sinabi mo, sinabi mo. Sabi nga ni Sister Nancy, sabihin mo, sabihin mo. Sa bawat salita na bibitawan mo, it will mark to the Lord na ikaw ay kapanalig niya. Sa bawat pagsunod
it will create a better life for you. Kaya kayo mga kabataan, pag sinabihan kayo ng magulang nyo, sundin nyo ako, sundin mo ako, panigurado, hindi ka maliligaw. Amen? Kaya ang Panginoon, pag sinabi niya, sinabi niya. Pag sinabi niyang yes, yes. Pag sinabi niyang no, no. Sumunod tayo. Amen? Trust and faith. What is trust and faith? Kaya ako, pag may mga movement sa work, nagtatanong ako, sasabihin ng boss ko, Orly, just trust the process. Okay? But I will pray. Have faith. Manampalataya tayo. Huwag tayong bumitaw. It's high time, lalo na ngayon, no, na may mga nagaganap, mga hindi magagandang bagay. Nagsisimulang magsigalot ang Iran at ang Israel. Nagkakaroon ng away, hindi pa rin matapos ang Ukraine at ang Russia. Sa West Philippine Sea, nambubuli ang Chinese o mga China. We cannot tell what will happen in the next future. So we just have faith in God. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon. No? And we should sacrifice. Sacrifice. Hindi yung haya-haya ang buhay. Kaya pag tinatanong ako, kailan ka magre-retire? Hindi ko alam eh. Pero dahil minsan may inuutos sa'yo, you should sacrifice. Sa atin, pag may inuutos ang Panginoon, we should sacrifice. Hayaan natin yung ibang mga bagay-bagay sa buhay natin. It will just be, magiging bagahe yan sa'yo sa pagsunod mo sa Panginoon. Just remember, when we follow God, the rest will follow us. Amen? Kahit sa pamilya. Kung tagasunod ka ng Panginoon, dapat tagasunod din sila ng Panginoon para walang bagahe. Kaya nga, ang sabi sa Bible, we are the head. We are not the tail. Amen? When one of our family members was saved, all the family will be saved. Amen? Alam niyo yung mga salita ng Panginoon na yon, it will happen. It will happen. Kaya minsan pag yung blessing nga sa mga anak ko, I'll so proud, no? Kasi sa pagsisikap nila nakikita ko yung bunga. Yung patotoo ni Vince dito, sabi nga, these things is being added and added and added every day. Blessing continue to flow. Why? Because we know God is on our side. Amen? Kung alam mo ang Diyos ay katabi mo, you will never be defeated. Amen? Hindi ka matatalo. Kaya yung commitment, trust and faith, obedience and sacrifices should be in our heart and mind. Sabi sa Matthew 26:42, again, a second time, he went away and prayed, saying, O Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, your will be done. Even ang Panginoong Jesus, he don't mind. Ano man yung gusto niyang gawin, pinabayaan niya yun. He follow God. He trust God. He has faith in God. He sacrifices and he obey God. And what is the result? The Savior has given us salvation. Amen? Dahil sa pagsunod, sa pagsakripisyo, sa pagkakaroon ng pananampalataya ng Panginoon at sa kanyang pag-obey, nandito tayo. Kaya nung nasalubong niya si Apostol Pablo sa Damascus, anong sabi niya? Bakit mo ako pinaparusahan?
Anong sabi ni Apostol Pablo? Panginoon, anong gusto mong gawin ko? And the rest is history. The Word of God is being delivered to us or is been delivered to us because of God. Because of Apostle Pablo. Amen? Sabi ng Luke 14:28-30, malapit na po tayo, for which of you intending to build a tower, ito yung kasunod nung parable kanina. Sabi niya diyan, for which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost. Nag-uumpisa na po tayong talakayin yung topic ko. Parang sabi nga ni Pastor Mabel, nag-uumpisa pa lang tayo. Mga 1 oras pa ito. Pero don't worry, madali lang to. Sabi niya, whether he has enough to finish it, lest after he laid the foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Counting the cost is a biblical principle. Amen? That emphasize the importance of considering all things. Amen? And the potential of sacrifices. Pansinin niyo si Noah. Nung sinabihan si Noah, build an ark. Anong ginawa ni Noah? Tatayo ko muna itong pundasyon. Okay, ayos ka na. Bukas na ulit. Hindi. Ang ginawa ni Noah, he sit down, he asked the Lord, Lord, anong ipiprepare ko? Anong aayusin ko? Nung makumpleto niya yung gamit, at saka siya nagsimula. Kaya nung matapos yung arko, it was a big ark, na kayang maglaman ng buong sanlibutan. Actually, that is an aim. Yun talaga ang aim nung arko na yun. Maisakay ang lahat ng tao. Pero hindi nangyari dahil matitigas ang ulo. Amen? Then, there is always a cost for whatever we do. Lagi yan, may kapalit na halaga. Amen? Kung tayo po ay tumitingin sa halaga, sa Panginoon, bawat tao ay mahalaga. Bawat isa sa atin ay mahalaga. Amen? We cannot deny that even His own life was given to us. And that is the cost. Sigurado yun, bago pinadala ang Panginoon dito sa atin, naghanda na yan. Anong dadanasin ko doon, Father? Tatamaan ka ng mga sampal, makakaramdam ka ng hagupit. Alam mo na yan. So, pinaghandaan ng Panginoong Yesus yun. Kaya nung dumating siya dito, hindi niya inalintana yun kasi alam na niya. So, sa buhay natin, sa bagiging Kristiyano, alam nyo na yan. Hindi na yan dapat i-memorize pa. Na pagka Sunday, dapat nandito kayo. Na pagka may gawain, dapat kasama namin kayo. Dapat nakatatak na yan. Amen? Finishing the course requires intentional planning. Salamat kay Pastor Ayan. Tip niya to sa akin. We must have intentional planning. And we must willing to sacrifice. We must persevere despite difficulties and do whatever it costs. Amen? So, paulit-ulit. Paulit-ulit. Talagang paulit-ulit para maunawaan natin. Magaya niyan, butas-butas ang mga silya. Huwag tayo magbutas ng silya. We must be part of this church, so we must help the church. Amen? Kaya kung meron kayong mga kapatid, kaibigan, na hindi pa natin nakakasama dito, go ahead.
deliver them to Jesus. Amen? Mahalaga po yan. No? Do whatever it costs. Actually, pag tinitingnan natin yung significance nito, yung counting the cost, is a priority of allegiance. Amen? It challenges us. Actually, ito yung mga pagsubok na dapat nating itanim sa ating isip. Na hindi tayo makakalagpas sa pagsubok kung hindi natin ihahanda ang ating mga sarili. Amen? Parang pagpasok sa isang trabaho yan. Alam mo kung ano mga gagawin doon. Kaya huwag kang magsasabi sa akin, ang hirap sir kaya magre-resign na lang ako. Eh di, saan ka ba nakakita ng trabahong madali? Kahit nga yung magbilang ng pera, mahirap. Nasubukan niyo ba magbilang ng pera? Ha? Ako, pag nagbibilang ng pera, sisiguraduhin ko hindi dikit-dikit yan. Kahit na 20 pesos lang yan, dapat pabilang mo maigi. Walang madaling trabaho. Dahil laging may challenges. Kasi may pagbabago. Pero what will you do? Diba? You said you should desperately persevere. Kaya sa amin, alam ni Pastor Mabel yan. No? Ang hirap pag-hire. Kaka-hire mo lang ngayon. After 2 months, papaalam. Hindi ko na po kaya yung work. Ang hirap po eh. Kaya minsan sabi ko, pag nakakita ka ng madaling trabaho, yung hindi ka nahihirapan, isama mo ako. Nakakita ka ako ng madaling trabaho. Kaya minsan sabi sa akin, sir, nanluloko ka eh. Hindi ako nanluloko. Gusto mo magbilang tayo ng pera, hirap nun. Lalo kung wala kang bibilangin. Diba? Counting the cost involves self-denial. Amen? The call of to deny yourself or to deny oneself. Yan po. No? Hindi na natin babasahin ang buo yan. No? Basahin niyo yung Luke 9:23. It closely related to counting the cost. Amen? Second, perseverance. No? Counting the cost is linked to the perseverance required to the Christian journey. Kasama yan sa paghayo natin. Okay? And total commitment. Pag sinabi nyong 9:00, bago mag 9:00. Amen? Sa batas ng paggawa, kung ang trabaho mo ay 8:00, dapat 20 minutes before the time, nandun ka na. Yan ang batas. Kung ang tao ay may batas, ang Diyos ay may batas din. Pero kung pumunta ka naman ng 5 minutes, okay pa din. Pero pag dumating ka ng 9:05, mamarkahan ka na namin, tardiness. Late. Pag nakatatlo ka, suspended. Warning muna. Bilis no? Ang sarap siguro ng ganun, Pastor Ayan, no? Tapos pag nakalima, suspended. Baka matera dito 10 lang. But God always changing us from glory to glory. Amen? Minsan, yung mga dahilan, aalisin ng Panginoon niya. Kaya bago ka umalis, sabi mo, Lord, lahat ng daraanan ko na magiging sagabal sa akin, hawanin mo. Kaya pagka hinarang ka ng mister mo, hawanin mo. Okay. The principle of counting the cost serves as a sobering reminder of the depth of commitment required in the Christian life. It calls believer to a thoughtful and intentional pursuit of discipleship, marked by a willingness to endure and sacrifice for the sake of Christ and His kingdom. Amen? Alam nyo, itong kwento na to, o itong last slide na to, tells us that we Christian
ay hindi madali ang magiging buhay. Hindi hayahay. Bagamat may promises ang Lord after, magiging masiga, ano yan, no? Ang tawag namin dyan sa amin po sa HR, magkakaroon ng matinding sigalot. Magkakaroon ng matinding pagsubok. Magkakaroon ng matinding hirap. But remember, at the end, God will create happiness in our life. God will develop fulfillment in our life. God will give us inheritance that nobody can give it to us. Amen? Ang sarap ng buhay sa Panginoon. Bagamat hindi siya madali. Maraming pagsubok. But remember this, God is always faithful to us. Amen? So, nasan yung ating worship team? Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Piling ko po na ang lahat ay tumayo. Habang kinakanta po natin to, let us check ourselves, no? Tingnan po natin ang ating buhay. Amen? Check natin. Ano na ba tayo ngayon? Saan na ba ako ngayon? Amen?